Like, kailan mo marirealize na the guy who can go on a whole day without talking to you, hindi yan interesado sa'yo? Alam mo yung nakakatawa doon? Before the advent of cellphones, telephones, we used to communicate with our loved ones na malayo sa atin using sulat, telegram. And that snail mail usually comes best na yung days, weeks, minsan nga buwan pa. So, bakit nung mga panahon na wala naman tayong means para, kausapin araw-araw yung mga mahal natin sa buhay, we get to be okay with a letter once a month, once a week, and so on and so forth. This is Pinoy Extreme, and tatalakayin natin ngayon yung ginawang changes ng mga Gen Zs, yung bagong mindset ng mga nasa relasyon ngayon, kaya napupudpod, na-burnout yung kani-kanilang partners when it comes to relationship. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Sino-check mo pa phone mo every 10 minutes, hindi yan magme-message. Akala ko ba want mo ng love na reassuring? Bakit ka nagsasettle sa ganyan? Baka ma-excite ka pa and reply immediately pag mag-notify yung phone mo? Now, totoo na maraming gumagawa ng ganito, lalo na yung mga kabataan when it comes to their relationship, because they think that reassuring them, lalo na sa kung ano man yung nararamdaman nila, is the way on how to handle yung sudden burst of emotions ng kanya-kanyang partner or even in the individual side. Now, let's dig deeper doon sa nararamdaman nila every time that they receive reassurance. Yung mga hormones sa katawan nila, especially happy hormones, dopamine, serotonin, so on and so forth, usually are pumped when we feel that we are loved. And dahil nga na-associate natin yung pagiging loved sa pagre-reassure sa kanya-kanya nating mga partner, sinasanay natin yung mga mahal natin sa buhay to receive that kind of reassurance kapalit ng sarili nating resources, kumbaga. Now, what do I mean by resources? Yung resources mo na pasensya, unti-unti siyang nababawasan because yung pagre-reassure is somewhat tedious. And imagine, pag pagod ka pa sa trabaho or may kailangan kang gawin and you need to tend to your partner's feeling just to reassure them, of course, kakain din yan ng energy. 'Di ba? Kakain yan ng mental health capacity natin, ng energy natin para mag-isip kung anong magandang ipang-comfort sa mga partner natin. And as we go along, traverse through years and years and years together, the need to be reassured, lumalalim ng lumalalim. Yung feelings ng partner natin is nasasanay doon sa rush ng dopamine every time na sinusuyo tayo. Kaya ang nangyayari, they are wanting for more. They are wanting for more, pero tayo, yung nagbibigay ng reassurance, nahihirapang mag-cope up because we cannot regenerate or makahabol doon sa kayang i-generate ng partners natin. Unfair? Yes, it's unfair. Now, the reason why it's unfair, it's because imbis na ma-appreciate ng partner natin yung ginagawa natin sa kanila, they get to be entitled doon sa pagsuyo sa mga feelings nila, sa mga worries nila, sa mga anxiety nila,
na sila na lang nang sila yung nagke-create. Sila na lang nang sila yung gumagawa, nagmamanufacture, and hanggang sa maging bottomless pit na siya na sinusubukang punuin ng partner nyo.